Okay, hi guys, this is Kuya Ben Crypto. So, quick update tayo sa mga TA natin. So, hindi tayo nakapag-video kanina. Gawa ng nawalan tayo ng nawalan ng kuryente dito. So, hindi tayo nakapag-update kanina umaga. So, nagdiretso pasok na lang tayo. So, ngayon, update tayo kung ano nangyari sa BTC, ETH, XRP, and Solana. So, ngayon, wala akong trade pero nakita ko dito, wala tayong trade dito, wala tayong entry. Pero kung mapapansin nyo, yung analysis natin kahapon, so di ba nagkaroon dito ng downtrend. Tapos nagkaroon ng breaker. So naghanap tayo ng per value gap. So ngayon, sabi natin kapag na-break to, possible kunin yung taas. So ito yung possible na kunin niya or itong liquidity dito. So ngayon, kung mapapansin nyo, kinuha tong liquidity. So, di ba, bumaba siya, ni-retest, rejected dito sa part na to. To, nagkaroon ng rejection dito. Tapos, ni-retest niya ulit. So, ibig sabihin, kinuha niya ulit yung per value gap. Tapos, so, akala natin magkakaroon na ng breakout. Pero ang ano natin dito, ang breakout natin dito, once na, di ba, sabi natin, masasabi nating breakout ang isang candle once na nagkaroon ng candle above the per value gap or support and resistance natin. Pero kung papansin niyo tong candle na to, so hindi pa siya na-break So hindi pa siya totally break kasi yung wick niya nasa loob pa rin nung per value gap. So ang iantayin dapat natin diyan na confirmation is kung itong candle na to is umangat dito. So yun yung masasabi natin na nagkaroon ng breakout na dito sa per value gap. So, possible target nun is ito. So, itong liquidity na to sa taas. Pero still, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng retest ulit. So, kinuha niya ulit to, binalikan niya itong per value gap. Kasi masasabi natin na kukunin tong 103 na to. Bakit? Kasi nagkaroon ng bearish engulfing bar. So, yan, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng bearish engulfing bar. So, dito, possible na kunin niya tong, kunin niya tong 103 na to or basagin niya pa yan. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng bearish engulfing bar dito, kaya medyo malakas tong candle na to, possible, kunin niya to. Kunin niya tong 103 na liquidity natin. Tsaka, isa pa, nagkaroon ng liquidity sweep dito. Ayan, kinuha niya dito, pero rejected. So, possible liquidity sweep yan. So, yun. Ayun yung kay BTC. So, ngayon, ang aabangan ko dito, ang possible na entry natin dito is ito. Kapag ni-reject niya to. Once na rejected kasi ito, possible mangyari dyan. So, umangat. Tapos, bababa ulit yan dito. So, ayan. Possible, umangat, baba. Tapos, biglang angat na. Pero, kung i-reject niya. Pero, kung babasagin niya yan, possible, bumaba pa yan. Possible, bumaba pa tong, Possible, bumaba pa tong, itong market. So, possible, downtrend pa rin yan. Kasi, ito yung confirmation natin. Once na mabasag to, once na i-reject niya to, so ito yung confirmation natin na talagang bababa pa yung market. So yun yung kay BTC, possible bumaba to. So ang aabangan natin dito kapag binasag niya to, kapag binasag niya yan, possible bababa pa yung market. Tapos pag nagkaroon ulit ng breaker, dire-diretsong bumaba ulit yung market, maghahanap ulit tayo ng per value gap. So once na magkaroon ng per value gap, aantayin ulit natin na kunin ulit yun nung market. So, yun lang. Dito kay BTC. So, kung mapapansin nyo, 103,900 na. So, kanina, galing siyang 105. So, ito, kinuha niya to. 105,900. So, ayun yung pinakamataas na nakuha niya. So, ngayon, ang laki nung binaba niya . So, possible, kunin niya talaga tong 103. So, possible, kunin niya yan. Tapos, nagkaroon pa tayo ng bearish engulfing bar. Tapos, yun, antayin natin kung ano yung possible na mangyari dito kay BTC. So, update lang tayo dito. So, check natin. Mamaya may news tayo.
So, check natin kung talagang tutuloy tong ano na to, tutuloy tong market na pababa. So, next kay ETH. So, 'di ba sabi natin kahapon kay ETH, so nasa 1-day time frame tayo noon eh. So, kung mapapansin nyo dito, 'di ba umangat siya, nagkaroon tayo dito kahapon ng ng downtrend. So, ngayon, naghanap tayo ng per value gap. So, ito yung per value gap natin. So, itong part na to. Ngayon, sabi natin kapag na-break to, possible bababa. So, ito ang expected natin dito. Possible bumaba yung market. Possible kunin niya tong 2,463, di ba? Sabi natin kahapon. Tapos, kung mabibreak niya yan, so ang hahanapin natin diyan or aantay natin, possible balikan niya tong per value gap dito. Ito. Kasi nag-uptrend to eh. Nasa 1-day time frame tayo. So, kung babasagin niya to, itong liquidity na to, possible kunin niya to. Balikan niya tong per value gap. So, kapag ni-reject tong per value gap na to, so yun yung confirmation natin na tataas pa yung market. Kasi, di ba sabi natin, once na nagkaroon ng breaker, so ngayon maghanap tayo ng per value gap. Tapos, kapag ni-reject yung per value gap, syempre, ayun yung go signal natin na tuloy-tuloy yung momentum ng market, kung pababa man yan or pataas. So, yun. Antayin natin kung ano yung possible mangyari dito kay ETH. Kung i-reject ni ETH tong 2,463, so possible, umangat to. Balikan tong liquidity sweep sa taas. Ay, liquidity sweep tuloy. So, ito, possible, kunin niya yung liquidity na yan. So, ngayon, kung babasagin niya yan, so, aangat dire-diretso yung momentum. So, possible, paangat pa rin yung market. Pero kung i-reject niya ulit to, possible, bumaba ulit yung market. So, ang antayin natin dito, pwede tayo mag-entry dito kay 2,463.16. So, once na rejected to, pwede tayo mag-long dito. Possible kasi kunin niya tong per value gap na to or balikan tong liquidity or kunin niya na tong liquidity sa taas. So, ayun yung possible na mangyari dyan. Kay ETH kasi nagkaroon tayo ng change of character dito. So, ngayon, next natin si XRP. So, antayin lang natin kung ano yung possible na mangyari dyan kay ETH. So, dito kay XRP. So, saan ba tayo dito 4R din ata. Sa 4R. So, yun. Sa 4R din. Nag-base tayo sa 4 hours. So, ngayon, di ba, nagkaroon ng, nagkaroon ng momentum na pataas yung market. So, ngayon, nagkaroon ng breaker dito, kaya naghanap tayo ng per value gap. So, ito yung per value gap natin ngayon. So, ngayon, ang aantay natin dito, di ba, sabi natin, kailangan ma-reject yung per value gap para ma-confirm natin na pataas yung market pa din. Kasi pataas to eh, uptrend yung market. So, ngayon, kapag na-reject tong per value gap na to, ang ang expected natin, pataas yung market. So, currently, currently rejected pa din eh. Naglalaro pa rin sa per value gap zone natin yung market. So, ito, hindi pa natin masabi na breakout na to. Kasi, hindi pa tapos to eh. Ang next natin is 12 o'clock. So, doon natin malalaman kung rejected to or basag na. So, check natin mamaya. Pero kung ito magiging rejected, so pwede tayong pumasok dito. So, dito sa per value gap natin na 2.1687. So, pwede tayong mag-long dyan. Possible, kunin niya tong liquidity na to. So, yun. Kay XRP, antayin natin kung ano yung ibibigay na confirmation. Pero kung babasagin niya to, pwede tayong mag-long dito, ay mag-short dito. Ang target naman natin dito is itong liquidity na to sa baba. Kasi ito, dito tayo nag-start eh. Dito tayo nag-momentum. So, ito yung liquidity na to, yung possible na kunin natin. So, yun yung kay XRP. Next natin kay Solana. So, for Solana naman, saan ba tayo? 1 day ata tayo dito. Yun, nasa 1 day rin tayo dito eh. So, kung mapapansin nyo kay Solana, nagkaroon ng
nagkaroon dito ng ano, 'di ba? Ng kahapon. So nagkaroon ng momentum na pataas, nagkaroon ng breaker. So ngayon, naghanap tayo ng per value gap. So marami tayong per value gap kasi dito na pwedeng i-consider. So sabi nga natin kahapon, 'di ba? So either itong per value gap na to, pwede natin i-consider to na first per value gap niya. Pero kung mapapansin nyo, na break. So, ang confirmation natin na talagang pababa yung market is itong next na per value gap. So, once na ma-break to, possible, pababa yung market niyan. Possible, kunin niya tong liquidity na to sa baba. So, yun yung kay Solana. So, ang liquidity natin dito sa baba is 141.3.453. Dito naman, ang possible na kunin dito is itong liquidity sa taas. So, ito. So, for me, ito yung possible na kunin niyang liquidity. So, yun lang. Quick update lang tayo naman sa mga TA natin. So, about sa news, mamayang alas 10. So, meron tayong kay, ISM Manufacturing. So, check natin kung ano yung magiging effect nito. So, ang previous nito is 48.7. So, ang forecasted is 49.3. So, check natin yung actual. So, kapag yung actual bumaba dun sa previous, possible, pangit yung news. So, ibig sabihin, possible, magdire-diretso yung momentum nung baba nung market. Pero kung magiging positive naman to, ang nakikita natin dito, possible i-retest yung per value gap natin. Then, 10.15 naman yung FOMC. So, si Logan naman, mag-i-speak din. So, abangan din natin yan kung magiging positive or negative yung effect niya sa market. Tapos, 1 a.m. at 12:45, si FMOC rin. So, member din ng FMOC. So, check din natin yan. Tapos, pagdating ng 1 a.m., si Powell naman yung magsasalita. So, possible ang major dito si Powell. So, check natin kung ano yung magiging inputs or insight ni Powell kung magiging positive ba or negative. So, yun lang. Quick update lang tayo mga bossing. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.